Magandang oras mga kababayan, mga Golden Boy. Nako, Robin Uod, meron ng kaso ngayon sa Department of Justice at naisama po yung kanyang uncle na tinatawag sa pangalang alias Lakay na taga Pampanga. At ayon sa mga nakakita at mga witness, ay ang uncle nito ang nag-escort sakay sa pick-up. Ito yung nag-i-escort kay Bato para i-transfer si Bato galing sa sasakyan ni Robin Uod, transfer sa pick-up at dalhin doon sa Pampanga, magpahinga ng konti at galing doon hindi na natin alam ang kanilang punteriya kung saang destinasyon yon. Pero sabi ng mga opisyalis mismo sa Pampanga, yung mga LGU doon, ay nakita nila. Kaya dinagsa kaagad kaninang umaga ang bahay ng uncle ni Robin Padilla na si alias Lakay, kung anumang Lakay na ano yun, ay kasama na rin siya ngayon sa binigyan ng kaso at baka meron ng arrest warrant na kasunod niyan in just a matter of days from now, mga katiyats. Kaya ito na, ang sabi ng karamihan noon sa mga nagko-comment na dapat isama si Robin Padilla sa pag-aresto kay Bato. So ito na nga. Bakit nga ba nasabi ng DOJ na merong merong sabit si Robin Padilla sa pag-iskapo ni Bato? Well, ito'y nalaman nila na ang pagtakas pala ni Bato at ang pagpalabas ni Robin sa kanya, lulan sa kanyang SUV na Fortuner na kulay puti, yun pala ay planadong-planado na pagdating sa unahan ay salubungin sila ng pick-up ng kanyang uncle at i-transfer papunta ng Pampanga. So hanggang yan lang ang ating narinig na chismis at hindi na natin alam ang kasunod doon basta't kaninang umaga ni-raid ang bahay ng uncle ni Robin Padilla. Pero walang nakitang pick-up, walang nakitang uncle, walang nakitang Bato, walang Robin Padilla. Kaya ang tanong, nasaan? Well, atin na pakinggan ang balita, courtesy sa atin ng DZRH. Nalakay ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation o NBI ang isang bahay sa Pampanga na umano'y pinagtaguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma na ito'y pagmamayari ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla na inirekomenda sa Department of Justice o DOJ upang kasuhan. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Barosa. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Senator Robin Hood Padilla dahil sa pagtulong na makatakas si Senator Ronald de la Rosa. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, inirekomenda nila sa Department of Justice na maireklamo si Padilla ng obstruction of justice. Lumalabas kasi sa investigasyon na hindi lamang basta hitch ride o hindi lang isinabay ni Padilla si Bato sa kasagsagan ng gulo sa Senado noong May 13 hanggang unang mga oras ng Mayo 14. Sa halip, tinawag ito ni Morico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver to avoid detection. Gayon din, ibinunyag ng CIDG na may security escort na bumuntot sa puting SUV na pag-aari ni Padilla at sinakyan ni De La Rosa na nagsilbi umanong backup vehicle. Hindi man inisa-isa ng CIDG. Sinabi ng unit na kasamang inirekomendang kasuhan ng obstruction ang several others o iba pang tumulong sa pagpuslip ni Bato na hinahamti ngayon dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayun, at yung sinabing several others, kasama na doon ang uncle ni Robin Padilla at yung babae. Ako'y nagtaka kaninong chika baby yun, no? Kasi sa tingin ko, sa pangangatawan ay sexy. Tsaka yung buhok niya, blonde, mahaba. Siya yung nagbitbit ng kulay blue na bag na pwedeng paglagyan ng mga high-powered automatic rifles. Yung mga maiksi katulad ng CG Scorpion na ginamit ni Aplaska ay meron pala si Bato noon. Kanina sa vlog ko ay merong mga picture pala si Bato sa internet na hawak ay CG Scorpion. Si Robin Padilla mahilig din yan magkolekta ng mga bagong modelo ng mga armas. Kaya hindi ako maniniwala na kay Aplaska yung CG Scorpion kasi mahal yun eh. Yun talaga ay pinagamit ng
nag-ano sa kanya, nag-sponsor, di ba? Kasi shooting eh. Merong director yan, at merong scriptwriter, at merong producer. Ayun. Kaya parang props eh, na okay, plus ka, gamitin mo itong magandang klaseng submachine gun pistol, CG Scorpion, para medyo maganda-ganda ang shooting natin. So, yun yung nangyari. At parang Netflix ha, inabangan pala sa kanto si Robin at pinalipat si Bato, andin diretso na sila sa doon sa Pampanga. Pero hindi natin tiyak kung si Robin ay kasama pa sa Pampanga. Pero sabi ng mga LGU sa Pampanga, yung barangay, ay nakita nila yung uncle ni Robin na kasama si Bato. Yun ang sabi nila eh. At pagkatapos doon, hindi na natin alam kung saan sila tumuloy, basta't kinaumagahan ng mag-grade ang NBI at CIDG ay wala na. Wala na yung pick-up, wala na yung uncle, wala si Bato. So wala silang magawa. Pero ang nagawa ng DOJ ay kinasuhan si Robin Padilla dahil na-figure out na talagang planadong-planado ang pagpaiskapo ni Robin Padilla kay Bato. Planadong-planado ito at mayroong mga accomplish. Kaya DOJ kinakasuhan si Robin Padilla and several others. Mayroong several others. Kaya nadamay tuloy yung kanyang uncle eh. Kawawa naman. Okay, tapusin na natin ang balita courtesy ng DZRH. Kaugnay nito, sinalakay na pinagsalib na puwersa ng CIDG at National Bureau of Investigation ang isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, sa Pampanga, sa paniwalang posibleng dito dinala si Senator Ronald De La Rosa. Kinumpirma sa mga reporter sa Campo Crame ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na ang pinasok na lugar ay pagmamay-ari umano ng tiyuhin na Senator Padilla. Yung tito ni Robin Padilla na alias Lakay Carino naka-backup sa sasakyan ni Robin Padilla noong may nangyari sa Senate. Sabi ni Ponce, noong nakarang linggo pa nagsabi sa kanya ang tiyuhin ni Padilla na alis muna ito palabas ng subdivision. Siya yung nag-o-office sa barangay ko. Bakit daw siya nagpaalam, sir? Aalis? Yes, aalis. Pupuntahan niya yung isang asawa niya sa Manila. Kasi may mga ali-aligid na CIDG sa subdivision kung saan sila nakatira nung last week pa. Pero bago mag-alas 6, ngayong umaga, nakipag-ugnayan sa barangay ang CIDG para sa pagharap sa mga sakyang may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Pero nagnegatibo ito at walang hinahanap na sasakyan sa nabanggit na lugar, maging ang tiyuhin ni Padilla. Sa nabanggit na lugar, maging ang tiyuhin ni Padilla. Ayan, so nagiging 12 minutes too late. Parang kanta ni Michael Learns to Rock. 12 minutes too late eh. 12 minutos lang na late ang CIDG at NBI. Of course naman, si Bato ay pulis yan eh. Alam ni Bato ang paano ang pagsibat, di ba? Pag-iskapo. Siyempre, sandali lang yan. Nagkakapi lang, kumain lang, umidlip lang. Sandali, and then biyahe na naman sila. So, sa tingin ko, hindi nakasama si Robin Padilla dito sa Pampanga. Siguro, bumalik na si Robin sa bahay niya at ang nagpatuloy sa paghatid kay Bato ay yung uncle ni Robin. Kung saan man yung destinasyon, ay of course, malapit yun dyan sa, malapit na lugar yan, dyan sa Pampanga. Kasi bakit Pampanga? Maraming bundok dyan sa sa Pampanga, di ba? Merong mga, dyan, mga katutubo. Ewan ko lang kung merong koneksyon si Bato sa Pampanga. Okay mga kababayan, mga ka-Golden Boy, anong masasabi niyo dito sa muling pagtakas ni Bato imbis na makorner na siya sa Pampanga dahil merong mga tips, di ba? Merong mga tips ang local government ng Pampanga. Ay wala na naman, parang may parang may agimat si Bato na itong invisible man, invisible Bato eh. Invisible Bato. Yung kasama pala ni Bato na Apo Lakay Carino. Apo Lakay ba yun? Lakay Carino lang pala. Lakay Carino, marami palang asawa, sabi ng yung opisyal ng barangay. Pupunta daw ng Manila kasama yung ibang asawa. Ay di, puntahan yung ibang asawa. So, Maynila pala ang biyahe nila.
galing ng Pampanga, bumiyahe yun sila Bato papuntang Maynila, and then Maynila, hindi na natin alam kung saan yan sasakay, pero panigurado ko uuwi ng Mindanao si Bato, uuwi yata ng Davao, at yun ang kanyang baluarte at pwede siyang magtago doon, safe na safe. Alright, so anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Sa wakas ay Robin Padilla makakatanggap na ng summon sa kaso niya na obstruction of justice plus the several others. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa nag-subscribe. Malaking tulong sa ating channel at sa aking avid followers. Ako'y sumasalaw doon sa inyo. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.